This is brought to you by Fontana Leisure Park, Hotel and Casino, and DCME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DCME 1530. Magandang hapon mga kaibigan. Andito na po ang programa Ang Kamalayan, Lunes hanggang Miyerkules. Lunes hanggang Biyernes po yan. Ngayon po ay araw ng Martes. Ayan, ako po si Joyce. Kasama niyong dito sa programang Kamalayan. At syempre, kailangan bumati ang gwapong kuyang kasama ko dito, si Kuya Tato. Magandang hapon sa iyo, Tato. Magandang hapon at magandang kamalayan sa iyo, Joyce. Na-miss ka hindi ko pwede sabihin na-miss ka namin. Na-miss kita kahapon dahil wala ka rito at wala rin ang isa pang kasama rin natin na si Albert Padlan. Ewan ko kung bakit ngayon, bakit hindi pa rin dumarating. Ayan, solo flight ka pala kahapon. Oo, solo flight. Pero yun na nga, kahit pa ba, nairaos natin yung oras dahil syempre, by rain or shine or kahit anong mangyari, kailangan nakaupo ang isa sa atin dito. At hindi yun mapipigilan. Yan. Ni naman. hindi mapipigilan ng kamalayan ng ating kwan, no? So, kumusta ka naman? Ayos naman. Maganda. Kahit mag-isa ka kahapon, kumusta ang iyong kamalayan kahapon? Ay, naku, alam mo naman ako, madaldal din ako. Sanay na sanay ako mag-lecture ng 3 oras. Ayan, at na-miss nga ikaw. Sabi nga pala ng mga nag-text sa atin, yung mga masugid nating mga tagapakinig. Mag-isa ka nga lang kahapon, na-miss ang dalawa. Na-miss ang dalawa. So ngayon, nandito ka ngayon at well, of course, masarap na nating mapapag-usapan ang mga relevant issues at this point in time. So kasi ang relevant ngayon, tingin mo, di ba? Election pa rin ba? Well, matagal pa election eh. Ang kuwan lang dyan, puro pormahan pa lang ngayon yan eh. Wala pa talagang... Pormahan talaga, no? Wala pang talaga dyan, kumbaga parang wala pang substance in terms of kung sino talaga na yung pagpipilian. Oo. So, sabihin, may mga madidisqualify pa siguro eh. Yung yan naman mga inaabangan ng mga nakararami. Oo, so, tama. Ilan lang talaga ang pagpipilian. Yan lang gusto ko malaman. Bukod Oo. doon sa mga nuisance candidates na napakarami. Oo. So, ano ba ang kamalayan? Tanong ko lang personal na tanong. Ano ba ang kamalayan ng mga nanggugulo lang? Well, of course, democratic ang Bansa proseso natin. no? So, pwede kahit na sino. Ang qualification nga, napakababaw eh. Kumbaga, Basta't residente mas ka mahirap ng- pang mag-apply sa trabaho kaysa sa pag-apply na pagtakbo bilang presidente. So, sabi ko nga, di lahat na lang pwede mag-presidente kung sakali. Oo, kaya nga tingnan mo lahat, 'di ba? Oo. Kung pwedeng tayo nga po pwede, kahit sino po pwede, 'di ba? Madali lang. So, in other words, dapat baguhin na 'yon una-una. Kasi hindi na pwede sasabihin lang natin na yun na nga, tawag dito, kailangan naturalized born citizen. Natural born citizen. Tapos, of age, yung kung anong edad ba, 45 ba, 50, or whatever. I don't know, hindi ko na matandaan. Tapos yun lang. Hindi nga sinasabi, can read and write eh. Oo nga. Pero dapat kasi, tingin ko dyan, kasi yung boses din ng mga ng masa, ng mamamayang Pilipino, di ba? Kasi marami naman din nagsasabi, dapat maghigpit ang COMELEC pagdating sa ganyan, gustong mga tumakbo, di ba? Oo. Una-una talagang napaka-sensitive yung position na yan. Kasi, O gusto lang din nilang talagang may magulo lang talaga para may mapag-usapan. actually, kung ako tatanungin mo, walang kabuluhan sa akin lahat yan eh. So ano ang pwedeng makalbuluhan? Ang tao mismo. Ang individual.
kaya ako, ang kampanya ko ay hindi for a certain leader, but for everyone to be part of what I call an inner revolution, yung pagbabago ng kamalayan. Pero paano ba? So paano magkakaroon ng boses ang individual? And actually, lahat tayo may boses. Lahat tayo meron kapangyarihan in terms of what we want to make happen dito sa ating bansa. Ang tanong nga is, bakit hindi tayo nagpapakita ng parang authority na kakayahan o kaya kakayahan na Dapat ang na tayo nakakarami. yung nga sinasabi, tama lang nga yung sinabi ni President Aquino, kayo ang boss ko. Totoo yun, tayo ang boss. Kaya lang, anong klaseng boss tayo? Eh di, kung gusto natin magsama-sama, tayo mga individual, tayo ang boss, huwag kaya tayong lumahok dyan sa eleksyon na yan. Wala kayang Kaya nga, lumahok. pakialaman natin lahat yan. No? In other words, kaya lang, paano ko makikialam kung ang sarili mo, hindi mo na pakialaman? Yun din. Dapat Oo. pakialaman natin muna sarili natin. So, kung ano't ano man, kung ano mga nangyayari dyan, mga kaganapan dyan sa Comelec at kung saan man, dapat deadmahin natin. Ang una nating tingnan, una nating asikasuhin ang sarili natin. Sarili natin. Ano ba mga priorities natin? So, ayan. Yan. Okay, medyo okay. Si Willie. Magandang hapon sa iyo, Willie. Ayan. Simula na po ulit ng panibagong kaalaman sa kamalayan. Welcome back, Joy. Ma'am Joy. Salamat. Salamat, Willie. Oo. Alright, so ito yung sinasabi natin na ano ba ang talaga mga priority natin dito sa Mundo. dito sa ating bansa na lang. Let's say dito lang sa Pilipinas. Well, of course, ang gusto lang natin is magkaroon tayo ng Magandang buhay. magkaroon ng magandang trabaho na medyo sapat ang kinikita. Tapos makabili ng mga kailangan, yung mga nais makamtan. Tapos, yun, magkapamilya. Pero kasi naman yung lahat ng yan, gusto ko yan, Tato. Pero tingnan mo naman ang mga nakapaligid. Paano magiging maganda? Ano yung nakapaligid na hindi maganda? Nakapaligid sa atin. Katulad niyan, paglabas mo, traffic, may inis Sino ba ka. naglabas? Sino ba gumawa niyan? Tayo rin. So, tao din yan. Oo, lahat tayo may contribution dyan. Hindi natin pwede sasihin ang gobyerno dyan. So, ganito, medyo, ewan ko lang ha, mukhang palalim na ang mga pinag-uusapan natin dito. Napansin ko rin at napansin din ni hindi yung mga, di ba hindi kasi gano'n naman kung araw-araw yung pinag-uusapan. So, lumalalim talaga ang talakayan. Talagang ang ating programa rito ay yan ang talagang pakay natin. No? In other words, marami tayong pinupuna. Pero ang hindi natin pinupuna ay sarili natin. Oo, yun nga. Ang pagbabago na hinaharap natin ay ang pagbabago ng ating sarili. Hindi pagbabago ng gobyerno, hindi pagbabago ng liderato. Kasi lahat yan, yung gusto nating makamit na pagbabagong gobyerno nga, tayo nga dapat magkaroon ng parang kakayahan na ano tawag, kasi sa English, i-create. Igawin. Igawa o sa gawa yung ganong klaseng magandang gobyerno na nais natin. Actually, sabi nga natin, kung ano yung nandiyan na nakikita natin, reflection lang yan ng ating sarili. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga nakikitang to, tayong lahat ang gumawa niyan. Oo. Ibig sabihin, wala tayong dapat i-complain dahil tayo ang may kasalanan. Kumbaga mirror natin yan ay kung sasabihin salamin natin. sasabihin ng isang tao, ang kalat-kalat, hindi ako nagkakalat sa kalye. Yes, hindi ka nga nagkakalat sa kalye, pero sa ibang bagay siguro nagkakalat ka. Hindi ka nagkakalat sa bahay mo siguro, pero sa pag-iisip mo, marami kang kalat. So, ibig sabihin yan, Tato, kailangan unti-unti kasi mahirap yung mga nakagawian ng mga tao. Hindi mo kaagad-agad, kumbaga ang kamali ng mga yan, hindi kaagad-agad ng katulad ng mga sinasabi natin dito, mababago, di ba? So, unti-unti, dapat tawag nito, baguhin nila mismo. Kumbaga, maano natin sa kanila, masabi natin sa kanila na etong mga to, dahil ang layunin natin dito para dito sa mga nakikinig sa atin at saka yung mga kapag hindi po naabutan yung gantong oras
nagpaano ho sila, tawag nito, nanonood po sila sa YouTube. Okay. So, in other words, yun na nga, sana mapanood yung mga programa namin, no, na naka-YouTube na nga ngayon. So, kung hindi nyo kami naririnig ng live, sa YouTube, pwede nyo kaming habulin o mapanood. Oo, kasi Tato, hindi, sabi nga ng isang kausap ko, alam nyo, parang ang bigat na ng pinag-uusapan nyo. Parang, kailangan kong ulitin. Alam mo yun? Oo, kailangan hindi, kong ulitin yung nga, pinag-uusapan ninyo. Hindi madaling sakyan ito mga pinagsasabi ko. Karamihan nga ng pinag-uusapan natin dito, controversial eh. Oo. So, kaya na lang nung isang araw, ayan, kahapon, si Candy, nagkatalong sa akin, ano daw yung, paki-explain daw yung pinost ko sa Facebook. Ngayon, Candy, talong ko, nagbasa ka ba ng Facebook ngayong araw na ito? Hindi pa. Meron akong pinost ngayon. Kung ano yung opposite nung nakita mo nung isang araw, ito naman yung pinost ko na ang title dun sa nakita kong What the World Can Learn from the Aldab Phenomenon. Napakagandang artikulo yan na sinulat ng isang, ako kung Pilipino siya eh. Pero ang ganda ng pagkasulat niya, yung mga lessons to be learned from that Aldab phenomenon, which is exactly true. At yun na ang aking pakahinga dito. Ako, alright. Dito nga, nilagay ko na rito yung ko. Sinare ko to pero may sinama akong excerpt from my speech. Isang speech na ginawa ko sa Switzerland. The year 2000, 15 years ago. I was in Switzerland. I was attending a conference called the Initiatives of Change Conference, international ko yan. And when I delivered my speech about change, no? Kasi ano ba ang mga paraan para magbago ang mga tao worldwide? So I was thinking of a strategy kumbaga para paano magbabago ang kwan. So siguro maganda nito babasahin ko to na English, translate mo into Tagalog. Sayang wala si Albert Wala si Albert at sige. Spanish sana translate niya. Alam mo nung nag-speech nga ako sa Switzerland noon siguro there were 10 translators. Iba-ibang countries, iba-ibang languages rather. May German, Italian, Spanish, Italian, ano pa ba, yung mga Chinese, mga Asian languages, no? Tapos, mga Russian dialects, no? Russian languages. I mean, iba-iba. So, in other words, mga 10 translators na naka-headphone silang lahat at tinatranslate yung speech ko. Sabi ko nga, okay, international. Ganun pala talaga ang kwan, no? So, eto yung excerpt, which is exactly related dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Siguro, Tato, gusto mo para tuloy-tuloy tayo? Mag-break muna tayo. Oo, biglang napansin natin yan. Para magmerienda ka muna dahil gutom ka raw sabi niya. Sabi ni Candy. Ayan, sige po mga kaibigan. Magbabalik po ang programang Kamalayan. Saglit na saglit lang po. Magbabalik ulit kami. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival happening on October 24 and 25 at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Alright. So, Ayan, ang ating oras. Balik na tayo. Alas 4:33 na po ng hapon. Okay, balik tayo sa ating programang Kamalayan. At ako po si Tato Malay, kasama po si Joyce Molon. But wala pa rin po ang ating
katoto na si Albert Padlan. Ewan ko ba, Albert? Nako, ibig sabihin lang yan. Isa lang ibig sabihin yan. Ano ang ibig sabihin? Hinay-hinay ka na sa Saan? mga pinagagawa mo. Hala, ano bang pinagagawa ni Albert? Pagpupuyat. Meron ako kanina. May nabasa ako na pag-open ko ng Facebook, sabi, ano ang solusyon sa pagpupuyat? Ano? Patayin ng wifi. Pero kasi iba yung kay Albert kasi trabaho niya sa gabi. Trabaho yun eh. Oo. Panggabi kasi siya. Call center eh. Ayan. Anyway, sige. So magbati muna tayo sa ating mga tagapakinig. Sige. Yung mga nakamiss kahapon, hindi natin nabate. Yan, si Nakati Garcia, yung mga kaibigan natin na nasa abroad. Yan. Sila Rome, Managalod, Guzman. Yan. Palagi nakikinig yan sa atin. Sa US, galing sa amin. Sa Amerika nakikinig yan. Oo. Kay Teresa Marian Rivera at kay Pilar Ilaya. Kasi pag ganitong oras, madaling araw sa kanila sa Amerika. So, abutan nila yung streaming. Yan. Sa ano tayo? Sa internet na papanood. Alright. So, sino pa? Si Pilar. Kailan na kaya natin makikita si Pilar? Oo. Pilar, okay ka na? Okay na Ayan. siguro Pag siya. okay na siya, papakita na yan sa atin. Namimiss ka namin. Kay Alma, yan. At kay Tina Ledesma, ayan. I love you, Tina. Ay, yes. Oo nga pala. Sige na, manawagan na nga tayo para kay Josh Ay, oo nga pala. Borja. Oo. Kasi meron kaming activity ni Josh Sabado sa Third Eye na kung saan ay magsasalita siya, pag-uusapan i-explain niya ang mga nangyayari sa buhay niya, kung paano yung ginagawa niya nakikipag-usap siya sa mga yumao, sa mga patay na, mga espiritu. Oo. So yung mga mahal niyo sa buhay, kung gusto niyo makausap. Sana mag-guest natin si Josh dito. So Josh, kung nakikinig ka, we want to invite you here on Thursday or Friday kung kailan ka libre. Kung kailan ka available, oo. Dito sa ating programa, no? So, kung sino man, si Tina, kung ma-text nyo ngayon si Josh at kung pwede siya masabihan, kung pwede siya maging guest dito sa ating programa. So yun na nga, para at least mas maraming sa kanya. Makakarinig. Oo. Kasi napapanahon so bago sana Huwebes or Friday kasi November 1 is Sunday tapos November 2 Monday. October 31 yung talk niya sa Third Eye. Kung hindi naman kayo makapunta ng Third Eye, so at least dito sa ating programa ay makapiling natin siya. Ayan, so may mga katanungan, pwede magtanong sa kanya tungkol sa mga yumauna. Kaya lang kung minsan nakakabigla ito si Joseph. Baka mamaya biglang nagsasalita na rito kahit na wala siya Alam mo, may ganun siyang power Biglang kung minsan hindi pa naman kita naririnig. Kung minsan sa telepono hindi naman siya kausap ko biglang, si Josh ba yun? Bakit nakakasingit yun? Totoo yan? Alam mo, nakausap ko one time si Gladys Tapos, siguro tumatawag si Josh kay Gladys o sa whatever. Pumapasok siya. Alam mo naman si Josh, sabi ko may power yon na makikita ka kahit na wala sa telepono lang Pero hindi, di ba telepono, kausap mo ang isang tao. Oo. Tapos, paano mo siyang... May pumapasok na boses. Ilang beses ko sinasabi kay Gladys, Gladys, bukas ba yung TV mo? Bakit may nagsasalita na lalaki? Tapos sabi niya, wala. Ako lang ang nag-iisa rito. Wala naman iba Hindi nagsasalita. naman ba, di ba may call conference? Hindi naman Wala, ganon. hindi sila Dalawa lang. Minsan lang kami kayo. nag-call conference. Pero that was after na. Pero nung before that, wala. Hindi ko nga alam na. Baka si Josh nga tumatawag. Totoo? Oo. Josh, mag-guest ka na dito. Kaya, ano yan. Kaya, sige, tignan natin kung paano nga nangyayari mga ganung bagay. Kasi nga, if everything is energy, everything is spirit, kasi lahat tayo, we are all spiritual beings. So, we can actually go wherever you want to go or be where, be in anywhere you want to be. So, yan, wag na natin kuhanan muna yan. Baka matakot natin, iba. Oo, tsaka hindi po yung mga natatakot, makikinig sa atin. Kaya antabayanan niyo po yan. Webes or Friday po. Sige. Nandito Alam si sa amin Josh. bukas kung kailan siya available. Oo, bukas kasi Miyerkules na. Ayan, sige. Okay, anyway, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan tungkol dan sa kamalayan nga. Ito ngang nais natin maging pagbabago. Alam mo, sa aking napag-aralan, noon pa,
At ito nga ay ibinigay ko bilang isang talumpati o speech sa nangyari na pag-imbita nila sa akin sa Switzerland noon. Ay sabi ko, kung gusto natin baguhin ang isang bansa, ang dapat natin tuunan ay ang entertainment industry. Sapagkat yan ang napaka-powerful and very influential sa paghubog ng values ng mga katauhan ng mga sa isang bansa. Oo, teka muna, anuhin muna natin to kay Willie ha. Ang kamalayan po na binabahagi nyo parang isang pagkain. Kung di mo titikman, di mo malalaman na masarap. Salamat po ulit din po. Ayan, okay. Ayan, salamat. Okay, nandun rin pala sa telepono mo yan. Okay, so in other words, eto nga, okay, this is an excerpt no, from the speech. Sabi ko nga, ita-translate ni Joy sa Tagalog. Eto, translate to nung habang nag-speech ako I was being translated into 10 languages. And talagang pinapakinggan ko kasi kung minsan naglilipat ako kasi nadidinig ko yung mga translators habang nagsasalita ako . So pinipress ko kung anong channel, may German, may French, may Italian. Sabi ko, ang ganda pala ng salita ng mga sa iba-ibang lengguwahe habang nagsasalita ka. Kasi may headset ako noon naka-earphone, naka-headset din. Lahat kami naka-headset. So may kami parang gadget na hawak ako kung anong number yung press mo, yun ang translation na lumalabas habang nagsasalita ako. Anyway, so sabi ko, there is a saying that every nation that rises and falls, rises or falls first from within. Ayan. Hindi natin kailangan verbatim ang pagta-translate niyan ha. Oo. Kailangan lang natin yung... There is a saying that every nation that rises and falls, rises or falls first from within. So, yan yung so, sa Tagalog, anong kanyan? So, sabihin, ang pag-unlad o pagbagsak ng isang bansa. Oo, hindi dahil sa... Teka, hindi nakikinig Hindi, ito ay dahil nga sa pagbagsak or pag-unlad ng isang tao. Ng isang tao. Individual. Oo. Sa kalooban niya nagsisimula. Within sa kalooban. Ayan. If Filipinos are to rise above their present state of affairs, kung ang mga Pilipino ay nais umangat sa kanilang kinalalagyan ngayon, ako na nagtatranslate. Oo, ikaw gumawa niyan. The work has to begin from within. Ganun pa rin, syempre. So, sabihin talagang kailangan sa simula. Yun ang sasabi ko. Yun yung pinag-uusapan natin palagi. Oo. Sabihin sa individual, sa kalooban ng pagbabago. Hindi kailangang, sinasabi na, kaya hindi ka makapagbago ay dahil sa kung kani-kanino pa. Inaano natin yung ibang magbago Dapat tayo magbago muna. There must be an overhauling and a reshaping of their value system. Yan ang sinabi ko. Overhauling. Parang sa kotse, ino-overhaul. Kumbaga parang talagang, anong tawag doon hahalo. Palitan, ayusin no? Halo yung hinaano talaga, overhaul. Kabuuan And reshaping of their value system. True national development can only begin from the development of the individual Filipino's character. Yun yung lagi natin pinag-uusapan. Araw-araw natin pinag-uusapan yan. So, kailangan talaga, sa individual talaga, hindi sa kung kanino or kung sino pa man talaga. Ganun talaga. Ang inaasa natin, kung sinong papalit na presidente, siya magpapabago ng ating bansa. Hindi naman ganun ang mangyayari. Kahit na sabihin mo, napagaling ng taong yan na magiging presidente natin, it will take something like 10 years bago niya mapasapatupad niya yung pagbabago yan. At sa dinami-dami ng Pilipino, bawat isa pagbabaguhin niya yon. Kakayanin niya ba kung sa loob lamang ng 6 na taon? Well, kung talagang very powerful siya and influential at inspiring, very inspirational ang approach niya. At lahat ng tao ay magko-cooperate. Yung talagang, kung ano yung sabihin niya, gagawin ng tao, yun, baka mas mabilis ang panahon, makaranas tayo ng pagbabago. So, yun yung sa kamalayan, dapat may input sa mga individual. Na makisama tayo. Kung sino man yung umupong presidente dyan,
ano na natin, supportahan na natin. Hindi, wala akong mapapakinagbangan dun eh. Ay, Ganon, ganun di ba? ang attitude lang karamihan. Oo, di ba? Laging ganon. So, Lalo na kung hindi nanalo yung manok nila. Oo, tama. Hindi ba? Ayun, sige. Okay. Tuloy. So, sige, mabilis tayo rito para... Baka puting tayo ng eto, alas 5:30. The national development can only begin from the development of the... Ayan, sabi ko na. Sabi mo And yun. what shapes his character during recent elections? Ito year Nung 2000. 2000 pa to Year eh. 2000 ito Okay, July ito 2000 eh. Educated Filipinos were both appalled and amazed to find that nearly every entertainment personality that entered the contest won the votes. Totoo naman. our lack of cultural depth or a dominant and authoritative governing force have made entertainers and the entertainment field perhaps the most influential, most socially binding force. Ibig sabihin, talagang napakalakas ng entertainment industry. Okay. At dahil dyan sa lakas na yan, diyan ko naisip, bakit hindi na natin talagang gamitin yan para sa maituro ang mga tamang dapat ituro. No? Hindi naman sinasabi ko, ipapalitan natin yung tinuturo sa eskwelahan. Pero most of life's values can be taught through film, movies, television, radio, and kuan. So, Oo, lalo na ngayon, dagdag pa natin ngayon yung social media. Social media pa. Oo. Kasi noon, di pa nga, kung alam mo Noong social 2000, media, wala hindi pa yan eh. Ano pa ang uso nitong 2000? Ano pa no? Pocket bell lang noon. At saka, Hindi, wala na. May cellphone na noon. pero basically, hindi pa ako ng cellphone noon. Mahal pa cellphone noon eh. So, mga yung meron lang. yung tawag nito, yung Yung ano tawag doon, yung pocket bell, isang ano yun eh. Isang, dalawa yan eh. yung tatawag ka muna sa telepono, sasabihin mo, tapos itatype. May operator. Beeper. Yan, beeper. Ayan. Okay, so in other words, entertainment personalities and the values they espouse have become the models and trendsetters of every household. So in other words, kung ano yung asta o yung mga paniniwala nung particular na entertainer na hinahangaan nila, yun ang ginagaya nila. Sabi nga, di ba, kasi mahilig tayong manood, what we see is what we are. Di ba yun ang sinasabi? So, kapag hindi maganda, kunyari, sabagay, ngayon, hindi na siya ganun, no? Pero nagbago na si Robin Padilla. Dati, bad boy ang kanya eh. So, maraming gumagaya ng pagka-bad boy image na di ba? Yung ganun, no? So, in other words, kanya-kanyang idolo yan. Kanya-kanyang values na nakukuha. At ang mga artistang sumasali sa halalan, tingnan mo naman, 99% nananalo. Oo, kasi akala nila, yung image na yun ang talaga totoong image. Yun ang gagawin niya sa bansa natin. Okay. A grave and heavy responsibility is given to entertainers and the entertainment industry as a whole. So, ibig sabihin, napakabigat ng responsibilidad, lalo na ng media, no? At ng entertainment industry. Kasi, talagang nandiyan nakatuon ang atensyon ng tao eh. But at the moment, it is neither aware nor concerned. Ibig sabihin, pera lang ang habol ng karamihan nasa entertainment industry. Kumbaga, magkano makikitain ko dyan? Baka malugi ako. So, ang gagawa na lang ako ng pelikulang mga yung pangmasa na lang. What I mean by pangmasa? Wala namang samahan naman pangmasa eh. Kaya lang, kadalasan, ang gusto lang na masa ang gusto nating ibigay dahil gusto nating kumita kaagad. Yung mga hindi na kailangang pag-isipan, yung puro violente na lang, barilan, patayan, o kaya slapstick comedy. Basta kung ano yung kakagatin ng masa na kikita, yun yung concern. Hindi na concern sa kung ano bang idudulot na kagandahan nito. Kahit na wala ng aral yan. Pero sabi nga, bakit? Kailangan ba may aral? Dati, okay lang na walang aral ang entertainment. Pero ngayon, hindi na siguro kailangan na walang aral. Siguro ngayon, magising na tayo. Gamitin na natin ang entertainment industry na makatulong sa pagbabago. Alright. So, this proposal is to ensure that it begins to be both. This proposal is devoted to the formation of an organization called, ito yung ating irerehistro na kwan. Pero kasama ito doon sa kwan, no? This proposal is devoted to the formation of an organization called Entertainment for the Holistic Education of Oneself, or ENTHEOS, ENTHEOS. ENT is entertainment.
holistic education of oneself. Kasi hindi mo naman pwede sabihin of everyone. Of oneself lang. Mag-start lang tayo lang pagbabago sa bawat tao, bawat isa. Oneself. Yun lang ang habol natin. Hindi natin nananais na milyon kagad ang kwan. Although, ganun ang pwedeng gawin ng entertainment industry, no? Massive ang kanilang reach. So, eto nga. Teka, pututin lang kita sandali. Sige. Ayan, nag-text na si Christina Ledesma. Ayan. Nag-message na raw siya kay Josh. Okay. Thank you, Tina. So, hintayin na natin feedback ni Josh. Oo. Okay, the word, kasi bakit entheos? Alam mo itong na-word ko na pag-isipan kong abbreviation or ano tawag dito, parang, anyway, yun ang word na entheos na ginamit ko for entertainment, for the holistic education of oneself. Oh, bakit? Entheos is the root word, Greek word for enthusiasm, which means God within. At pag nakita mo na ang kalooban mo, ang Diyos ay nasa kalooban mo, ang iyong pakiramdam ay masaya ka, inspired ka, enthusiastic. Yan ang ibig sabihin ng enthusiasm. Yung talagang, wow, galing nito, ano ito. Parang, yan. And which is exactly what we want people to become, enthusiastic about life. And so, yun nga, sabi ko nga, this enthusiastic feeling is a sign from God. Its objective is to mobilize the entertainment industry with stress on the movie, television, and music industries, which are the most pervasive nationwide, as a force for values and ultimately social build-up and change. Wow! Yan. Kasi talagang kailangan, alam mo, mas madaling ituro ang isang bagay kapag napapanood nila Tsaka alam mo, tingin ko sinasabing masa yung sinasabi na ang babaw, pero may dating. Alam mo yun? Kasi di ba una sasabihin ang babaw naman yan. Tapos kapag pinakinggan mo, ano bang mga pinag-uusapan ng mga yan? Tapos parang ang lalim. Parang hindi ko naintindihan. Pero hindi. Ito na lang proof na lang ito na okay na itong takbo natin ng entertainment industry. Yung sa Aldab. Sinasabi, puro kababawan. Pero totoo, mababaw, pero may aral. May aral. Diba? Nandiyan dyan yung kay Lola Ni Dora. Kay Lola mga values, no? Kay Lola Tidora. Kahit pa paano, pinapakita dyan yung mga values natin, no? Yung mga makalumang values na up to now naman, yan. Nandiyan pa rin. Nandiyan yung pelikulang General Luna. Na talagang historical ang dating. Pero ngayon, ang dami na nakakapanood, no? Talagang nakita na natin, nagbabago na ang kahit ang takbo ng ating kamalayan in terms of this events or this ang tawag dito, yung mga pangyayari. Pero nakakatuwa na tuloy-tuloy na to. Papunta na tayo sa ganong... Yun na nga Nandito na tayo sa tinatawag na tamang panahon. Wow! Kaya ako Ito na ang tamang panahon. Kaya nandito tamang-tama. Saktong-saktong tamang panahon na nandito na ang kamalayan. Ayun. Sana tumagal. Wala nga sana tatagal. Tatagal talaga. Dire-diretso na. Hindi, kasi ako naman nakaano na ako Talagang ilulunsad ko na ito this week or this month or next month. Yung talagang... Alin ang ilulunsad mo? Itong Enteos lang. Ito yung okay. So, yan ba? Kasama na yan? Sinisimulan mo na dito sa kamalayan? Nandito na yan. Nagsimula na tayo sa programa, sa radyo. So, ibig sabihin, radio, television, film. So, ang film ko, kaya palagi ko kinakausap si Direk dyan, si Direk Francis Pasion. Hello, Direk. Kaya Direk. sabi ko, nag-retreat pa siya ngayon. Bukas pa lang tapos sa retreat niya. 1 week siya, nag-retreat Pero, he assured us, I will be part of your group. Sabi niya na doon. So, sinasabi mo, maputol ko ano naman to, kaugnay naman to ng mga pinag-uusapan natin. Sinasabi mo yung Entheos na yan, so, tawag nito, meron yung sa movie industry. Gagawa tayong pelikula. Independent film kung kailangan. Kung hindi naman pwede kong gamitin, mag-tie up with Viva or Star Cinema or whatever.
Yun nga, yung sinasabi mo kanina, wow, kaya napawaw ako. So talagang decided Yung, ka yung na. pangarap mo maging star, matutuloy na. Biglang ako, Ikaw ang iniisip ko dyan. Sabi ko, Biglang ako- ilo-launch ko si Joyce Biglang Molong as the star of the 21st century. pangkulitan ako eh. Oo. Pangkulitan ako, Eh, hindi di ako ba, pwedeng pang ano eh. seryosohan eh. Yun lumabas sa ano mo, yun eh. Entertainment. Entertainer. Pero hanggang ngayon talagang, pag naiisip ko yan, totoo ba? Ganun Yan na ba? nga, nandiyan ka na eh. Ayan na. Hindi Sige. mo lang namamalayan, pero actually, you're really doing it already. Talaga, kasi mga kaibigan, Natural mga lang sa'yo, nakikinig. Natural pa sa akin yun. Hindi, ako talaga natural sa akin ng kakulitan. Yun na nga. Ang kaingay. Okay lang yan. Tama yun. Anyway, to continue. Okay. Baka maubos na ang oras. Maubos Mga oras minuto na natin. lang tayo. Mm-mm. So in other words, yan na, it seeks to combine, social build-up, it seeks to combine both entertainment and developmental goals of captivating audiences and subliminally transforming them from within. Yan, sa kalooban ulit. It seeks the participation, cooperation, and commitment of socially responsible, development-oriented entertainers within the industry as well as those in the political field. What I mean by those in the political field, yung mga entertainers na Pumapasok nanalo. sa... Oo, sila yung dapat sumuporta rito kung sakaling kailangan ng suporta. Pero hindi, kailangan talaga ng suporta. Now, the objective of entertainment for the holistic education of oneself organization, or ENTHEOS, is to launch mass appeal shows or work through existing ones precisely for the purpose of modeling and promoting the values so vitally necessary for shaping what the Filipino thinks, believes, and acts out of life. Ayun. We have to promote, yung nangyayari ngayon, kila Lola ni ALDAP. Dora, yan, sa ALDAP, no? Yung promoting the values necessary for shaping what the Filipino thinks, believes, and acts out in life. Artists, producers, directors, and other creative talents from the film, stage, music, and broadcast industries will be tapped to join forces for a very pressing and self-serving and for a very pressing purpose to disseminate and still direly needed positive moral, social, and spiritual values through a potent but largely self-serving and unharnessed entertainment industry. Alam mo, meron pa konting. Pero basically, yun ang gist ng speech ko. Alam mo, Ang galing mo, Tato. Congrats. nung natapos yung speech ko sa Switzerland, alam mo yung talagang iba-ibang nationalities eh. Karamihan, mga Europeans. And they said, one of the best speeches I've ever heard was that of Tato Malay. Gumano sila, balakbakan. Sabi ko sa iyo ang galing mo. Pero yun Yun na isa nga. sa katuparan. Yun pa, biro mo, 2,000 na yan. Pero ginawa ko 2015 na ngayon. wala naman ako, actually, meron na ako mga naumpisahan. Okay. So in other words, nag-radyo rin ako, di ba? Yun na yun, nagtuta. Tapos nagtayo ka ng Kamalayan library. sa Baguio. Tapos, kaya lang, hindi ko pa napapasapatupad yung mga TV shows kasi medyo, mahal lang pag-produce. At least ginagawa mo na. Nagsimula ka na ngayon dito sa DCME. Ay, radyo, okay yan, no? Pero yung TV, yun ang medyo ngayon, meron na tayong TV show. Kahit paano nga pala, ito nga pala. Hi, hello. Kamusta na yung mga fans ko? Ay, mga fans, no? Fans ni Joyce pala. Ay, kamusta ka daw sabi niya Ate Racy. Racy Amado. Kamusta na? Ayan, okay. Okay, anyway, so in other words, ito ay isang nais ko talagang makamit na this year na. Kasi medyo matagal na yung pasensya ko na nagawa ko. Ang dami ko na script na nagawa. Marami na akong mga mga binuo ng mga musical plays na kung saan ay, of course, hindi mo masasabing madali yun dahil may mga co-writers din ako na kung saan ay ilang taon din namin binuo yun dahil nagkakaiba-iba yung mga aming paniniwala hanggat nagkaroon ng pagkakataon na, sige, ito na. And after 8 years, labuo namin yon. And I hope ma-mount yun or maging pelikula. Wow! Congratulations in advance. Diba? Thank you. So, ito ay mga, sabi nga natin, mga
contribution natin na magagawa. Hindi ako umaasa sa gobyerno. Wala ka nang, sabi nga natin, wala kang Oo. dapat ibang asahan. Kaya nga, akala kasi ng mga tao, ng karamihan, ay gaganda lang ang buhay natin kung magbabago ang liderato o ang gobyerno, no? Pero ang talong ko is, ano ang kontribusyon mo na bang nagawa? Hanggat wala ka pa nagiging kontribusyon, huwag Wala kang kang umasa. karapatang magreklamo pati. Oo. Yun pa di ba? Yun. So in other words, ito ang ating dasal nga ngayon na tuloy-tuloy na ang mga ganitong plano na alam ko, nandyan si Joyce tutulong. So, Ako ulit. siyempre, sino pa ba mga aasahan ko rito? Yan sila Albert, sila Tina, yan sila Josh. Si Direk, sila marami. Direk, Si oo. Josh, yan. Yan sila Tin, sila Gladys, no? Unti-unti lang, ayan. Oo. So, in other words, Malapit-lapit na yan, hintay-hintay nila po ng konting-konti na lang. ngayon, yun na nga, sasabihin niya, paano mo umpisahan yan? Napakalaking pera yan. Totoo yun. Noong ko pa inisip yan, paano nga, kaya ko nga, nung kinakausap ko si Direk noon, sabi ko, Direk, magkano ang kailangan ko rito i-produce ito as an independent film, itong musical play naman. Give me a ballpark figure. Sabi na 10 million pesos, pwede na yan. So sabi ko, okay, Galing. 10 million pesos. Hindi problema yan. Madali na yan. Sabi ko ganyan, magka-crowdfunding tayo. So, ngayon, ina-announce ko na itong mga projects na ganito. So, sa mga nakikinig at mga sumusuporta ng ating mga layunin, we will appeal to you. You can contribute any amount from 1 peso to 1 million, kung magkano man yung kaya mo. At yun na nga, para matuloy lang itong mga project na ito. Yun ang tinatawag na crowdfunding. Alam mo, usong-uso ngayon sa Amerika ito yung crowdfunding. Lahat na ng mga pelikula nila, karamihan dun na pinoproduce, contribution ng mga tao na naniniwala dun sa project. So, in other words, walang nagkakapital, walang sasabihin na ako producer, ako financier, kailangan mabalik sa akin yung quad ko. Kumbaga ito, binibigay ng mga tao. Sige, magkano kailangan mo? 50 pesos? O sige, from 50 pesos up. Kung 10,000 kailangan mo, sige. Pero hindi na nila inahangad na bumalik sa kanila yun. Sa kanila parang, we support you, we believe in what you're doing, we'll give you the budget, we'll give you the money. So, in other words, hindi manggagaling sa isang tao to. Maraming tao to. And I'm raising 10 million pesos now. Siguro for 6 months. I'll try to raise it within 6 months. Wow, within 6 months? Oo. Paano ka Kasi ng 10 million? we'll be using the internet para lang magkaroon ng ang tao access to what we're doing para makita nila kung saan sila pwede maglagay ng pera, maghulog at kuan. Ayan, ang galing-galing naman ng mga naisip mo, Tato. Kasi sabi ko, hindi na pwedeng sabihin ko na wala akong producer kaya hindi natutuloy ito eh. So, kung hindi ako kakagatin ng mga big-time movie producers, movie companies, I can produce it on my own. Which is exactly, General Luna. Nakita mo naman, independent film yan. And I think, magkano bang ginastos sila? So, bagay, malaki rin ginastos sila doon, no? Pero, yun na nga. Pero may, rin sila, contribution din yan eh. Hindi, ang General Luna yata, may nag-finance talaga. And he was the one who produced it talagang, si Ortega, his name. But what I'm saying here is, ngayon, kung ang pera lang pag-uusapan, madali na natin makuha yan sa mga taong naniniwala sa atin. At alam naman natin, maraming mga naniniwala sa atin, pero sabi ko nga, malapit na yan. Malapit na yan. Andiyan na yan. Na natin yan. Ayan. So, maraming tayong mga proyektong naka-line up. So, antabayanan po ninyo. At ako gusto ko pang magkaroon ng isang sariling TV channel, Kamalayan Channel, kung talagang papaandarin mo buong araw yan at iba-ibang programa. So, in other words, maraming balak. Kaya lang, maraming perang kailangan, pero maraming susuporta. Doon ako naniniwala. At sabi mo nga, di ba, hindi pinoproblema yan. Hindi problema yan. Andyan lang yan. Kaya kailangan, salamat. ang problema ko is, ano yung mga proyekto. Kaya kailangan meron tayong iniisip na, ito, gusto ko gawin, ito. Ay, marami na
sunod-sunod na yan. Oo Ayan, nga. sige. Tapos na nga yung iba. Tutuloy na natin ang ang tawag dito, pagbuo, tapos maipalabas. Ayan. So, natapos lang ang ating programa. At isang araw na naman tayong nagdaldal dito na kung saan ay sana nakapagbigay kami ng inspirasyon in a way. Kasi ngayon, ang takbo ng utak ko ngayon is just to inspire people to show them exactly what all of us can do if we can really work together. Kasi hindi naman ako nag-iisa rito. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa mga nais natin mangyaring pagbabago. So, suportahan tayo. Yeah. Suportahan kata. Suportahan taka, huwag kang pala. mag-alala. Taka pala. Suportahan taka, tato. Okay. So, Joyce, paalam na tayo. So, ako po ay nagagalak na nakapiling natin ngayon sa araw na ito ang ating beauty queen. Walang iba kundi ang ating star of the season, Joyce Molon. Ako po si Tato Malay at nagpapaalam, pero yun na nga, yung isa kasama namin dito, ewan ko kung kailan siya babalik at baka wala pa rin boses Kaya hindi siya makabalik kasi kung wala siyang boses, anong gagawin nga naman niya rito, no? Hintayin niya ang November 1. So, si Albert Padlan yun, no? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi mo sinabi pangalan mo. Sinabi ko na. Ako si Tato. Ito po ang likod, Tato Malay. Ayan, salamat Tato. Salamat po sa inyong pakikinig. Nga pala, happy birthday kay Jesma. Ayan. Yun yung mga gustong magpaganda, magpa-parlor. Pumunta ko kayo sa Jesus Salon. Ayan po, happy birthday din kay Angel Diyan ba kayo Karen. nagpunta ni Racy? Yes, doon kami galing ni Ate Racy. Okay. Naman pala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa programang Kamalayan. Ako po si Joyce Molon. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival happening on October 24 and 25 at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Dulaang UP presents William Shakespeare's King Lear. Which of you, shall we say, doth love us most? And the Filipino translation by Nicolas Pichay, Haring Lear. Mula ngayon, isa ka ng dayuhan sa akin at sa aking puso. Featuring Leo Real as King Lear and Joel Lamangan as Haring Lear. Directed by Professor Emeritus Tony Mabesa. King Lear, Haring Lear runs from October 7 to 25 at the Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. For inquiries, you may contact the Dulaang UP office at 926-1349. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Let's dance. Time to shine. Get up and get your group into the groove. Show your dancing prowess and let them know who's the best. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Get ready for the Philippines' best. This is Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. This is brought to you by Fontana Leisure Park, Hotel and Casino, and DZME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown.
just afraid.